Kahit man nga po anong gawin ng pagkukumbinsi ng front office ng Golden State Warriors kay Al Horford, ayaw nga talaga nitong pumirma sa kanilang team. Kaya wala nga sila dito iba pang magagawa kundi maghanap ng bagong sentro na ipangpapalit nila sa kanya. Dahil nga halos ubos na rin naman ang mga bata at magagaling na big man sa free agency, kinukonsidera ng team na kunin ng veteran big man as DeAndre Jordan na isa rin naman nga pong free agent matapos siyang hindi pabalikin pa ng Denver Nuggets. Imbes na pilitin nila ang kampo ni Al Horford na magfo-focus na sila sa pakikipagnegosasyon sa kampo ni DeAndre Jordan. Kahit man hindi ito ganun nabigyan ng mahabang playing time sa Nuggets bilang backup ni Nikola Jokic, napatunayan pa rin naman niya na isa pa rin siyang mapagkakatiwalaang sentro na may maiaambag sa rebounding, depensa, paggawa ng mga solid screen. Mahusay pa rin naman ito sa mga pick and roll plays at alley-oop na siyang magagamit ng Golden State bilang bagong game plan next season. Samantala, kahit man nilinaw at tinapos na ni Rich Paul ang mga nagsilabasang trade patungkol kay LeBron sa pagpahayag nito na hindi hihingi ng trades ng request ang kanyang kliyente sa Lakers, patuloy pa rin naman nga pagsilabasan ng mga rumors patungkol sa kanya. Ayon pa sa isang insider sa apat na kupunan na nakikipag-usap sa kampo ni LeBron, ang Golden State ang may pinakamataas na tsansang makuha ito. May ibinulgar na rin naman na balita na sinusubukan na nga ni Draymond Green kausapin at i-recruit si LeBron sa tuwing nagkakasama ang dalawa sa isang event. Maging ang mismong owner ng Warriors na si Joe Lacob aminado gustong makuha si LeBron kapag naging isa itong ganap na free agent next summer, year 2026. Hindi rin naman nagmamadali ang Golden State sa pagkuha sa kanya since hindi rin naman nila afford ang napakalaki nitong kontrata, kaya hihintayin na lang nila matapos ang bago niya na kontrata. Naniniwala ang Warriors na si LeBron ang huling piyesa ng team para makabalik muli, syempre sa championship contender.